Ang ating debosyon mula sa Kasama ni Jesus ngayong linggo, Hunyo 22, na pinamagatang Namumuhay sa Habag at Pag-asa. Ito ay isinulat ni Ginang Janet D. Edwards. Basahin natin ang Mateo, Kabanata 25, mga talatang 14 hanggang 23. Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Gusto kong umupo ng tahimik sa upuan sa aming maliit na simbahan bago ang pagsamba. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga magagandang stained glass window na naglalarawan ng mga kwento mula sa mga ebanghelyo. Noong unang panahon, nakatulong ang gayong likhang sining sa mga taong maaaring hindi marunong bumasa na matutunan at maalala ang mga kwento ni Jesus. Patuloy nila akong hinihikayat na pagnilayin ang kanilang mga mensahe sa buhay ko ngayon. Isang linggo, kamakailan lang, nakaupo ako sa karaniwan kong pwesto sa pagitan ng mga bintana na naglalarawan ng mga talinhaga ng alibughang anak at ng mabuti at tapat na tagapaglingkod. Naobserbahan ko na sa panahong kwento ay tinatanggap at niyakap ang mga pangunahing tauhan. Ang isa ay pinatawad sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, habang ang isa ay pinagtitibay at pinupuri sa kanyang mga tamang pagpili. Naisip kong madalas ay mahirap mabuhay at maglingkod kay Jesus. Kailangan nating magpanibagong simula araw-araw bilang pasasalamat sa habag ng Diyos at humingi ng tulong sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu na mahalin ang Diyos at ang isa't isa. Hindi ito laging madali. Gusto ko ring marinig mula kay Jesus ang mga salitang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ngunit nagpapasalamat ako sa habag at pagpapatawad ng Panginoon na nakikita ko sa kwento ng alibughang anak. Maaari kong hangarin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapaabot din ng habag at pagpapatawad sa ibang mga tao sa aking buhay. Tayo ay manalangin. Mahabaging Diyos, tulungan mo po kaming iabot ang aming awa at pagpapatawad sa iba habang inaalala namin ang awa at kapatawaran na ipinagkaloob mo sa amin.